Isa sa bawat apat na batang Pilipino ay maliit para sa kanyang edad. Siyam sa bawat 10 mag-aaral ay hirap umunawa ng kanilang binabasa. At daan-daang libong silid-aralan ang kulang sa buong bansa. Ito ang kwento ng ating edukasyon. Ngunit bawat kwento ay may pagkakataong baguhin. Noong 2024 SONA, kinilala mismo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bigat ng hamon. At dito nagsimula ang bagong kwento, isang kwento ng tiwala, pag-asa at kinabukasang matagumpay. Sa unang pahina, ang ating mga guro. Pinakamahalaga sa sistema ng edukasyon ay ang ating mga mahal na guro. Kaya't pinagaan natin ang kanilang pasanin, pinalakas ang kanilang propesyon, at ibinigay ang mga benepisyong nararapat. Dahil kung ang guro ay may sapat na suporta, higit silang makakapagbigay ng pag-asa. Kasunod na pahina, ang ating mga mag-aaral. Pinalakas natin ang nutrisyon at mental health ng mag-aaral at tiniyak na ligtas silang matuto at mangarap. Naglaan tayo ng 1 bilyon para makapagtayo ng mahigit 300 barangay child development center at bulilit center sa buong bansa. Sa nakaraang 3 taon, halos 22,000 silid-aralan ang nabuksan na. Maglalaan tayo ng sapat na pondo para rito. Nagbigay din tayo ng tulong at subsidiya upang mas maraming bata ang makapagpatuloy sa pag-aaral. Dahil bawat batang naaabot ay isang pahina ng pag-asa. Sa ikatlong pahina, pinagtibay natin ang kalidad ng pagkatuto. Malinaw sa atin ang tumambad na realidad tungkol sa ating mga kabataan ngayon. Ang kakulangan sa kaalaman at sa kakayahan. Kung tayo ay nagpupundar ng malaki para sa infrastruktura, mas malaki pa ang ipupundar natin para sa ating mga mamamayan. Kaya naman, ipinatupad natin ang revised K-10 curriculum at inilunsad ang summer remediation programs na nakatulong sa maraming mag-aaral. Ngayong taon, papalawakin pa rin natin ito bilang aral program. Sinimulan na rin ang strengthened senior high school curriculum. Kasama ng ating partners, isinulong natin ang makabagong paraan ng pagkatuto upang maging handa ang kabataang Pilipino. Sa ika-4 na pahina, isinulat natin ang reforma sa paghatid serbisyo. Binago natin ang proseso ng textbook procurement. Sa ilalim ng Project Bukas, bubuksan din sa publiko ang mahahalagang datos ng edukasyon, isang hakbang tungo sa transparency. At sa Education Center for AI Research, sisimulan natin ang paggamit ng bagong teknolohiya para sa mga dating hamon. Ito ang bagong pahina ng ating kwento, isang sistemang mas mabilis at mas malinaw. Ilan lamang ito sa mga pahinang nasimulan at alam nating hindi pa ito ang wakas. Puspusan nating inaayos at pinapaganda ang ating sistema ng edukasyon. Sa lahat ng mga pinahahalagahan ng administrasyon, ito pa rin ang nasa rurok. Ang bagong kwento ng edukasyon ay patuloy na isinusulat hindi ng iilan, kundi ng buong bayan. Sama-sama nating ipagpapatuloy ang pagsulat ng ating kwento, kwento ng pag-asa, ng pagkakataon, ng bagong Pilipinas.